Panibagong araw ko sa aking solong buhay journey, kaya tara samahan niyo ako. Ikatlong araw na natin dito sa apartment, kaya nasasanay na rin ako. Tsaka feeling ko hindi naman din ako nag-iisa, kasi lagi naman kayo nandyan nakasuporta. Para na rin akong may kasama. Tanghali na nga ako nagising, kaya naman diretso tanghalian na. Buti na lang may naabutan pa akong sabaw. Kahit yung binibilang kong pagkain, sanay na rin. Hindi na ako humihingi ng sabaw, usa na lang akong binibigyan. Kung kailan naisip kong hindi ako magsasabaw kasi nga munggo yung ulam ko. Tsaka naman ako nakilala ni nanay na sabaw girl. Kaya naman hindi na ako tumanggi. Naiinis nga ako sa buhok ko na kumakalat. Grabe naman kasi magpugpug. Dati ibang bahay nililinis ko. Ngayon sariling tirahan ko na yung nililinis ko. Naalala ko tuloy yung dati kong trabaho. Gantong-ganto din yung bahay niya, naka-tiles at simentado. Nag-aaral pa ako noon. Kinuha nga ako para mag-alaga ng bata. Magaan lang yung trabaho kaya napagsabay ko sa pag-aaral ko. Tsaka malaki din yung ibinibigay niyang sahod sa akin. Kaya naman ako, dinadamay ko na rin ang paglilinis ng bahay. Hindi naman kasi sobrang alagaan yung bata. Kalaro lang talaga ang kailangan niya. Bago pa nga ako makuha bilang kasambahay, meron na akong unang inaplayan. Pero hindi ko inaasahan na matatanggap pa ako doon. Buti na lang mabait yung amo ko, pinayagan niya akong dalawa yung trabaho ko habang nag-aaral. At kahit papano nakatulong ako sa magulang ko sa gastusin ko sa school. Ngayon nga, hindi na ako kakain na basa pa yung plato. Ang galing nang nakaisip ng ideyang ito. Akalain mong design lang siya sa lababo. Yung pala, dish rack organizer siya. Sa sobrang ka-excitedan kong lagyan ng mga plato. Nakapaghugas tuloy ako ng di sa oras. Kung gusto mo pala ng mas maliit dito, meron pa tong mas maliit. O diba, ang ganda niyang tingnan. Hindi bala kong gamitin tong mga nabili kong lutuan. Hindi nga to katulad na lutuan na makikita nyo sa kusina. Kasi itong mga binili ko nga ay pang camping. Magka-camping nga ako dito sa loob ng apartment. Hindi ko alam kung anong meron sa utak ko at ito ang binili ko. Paano ba naman kasi ang mamahal ng mga lutuan? Palibhasa kasi, pang family kasi. Ito kasing nabili ko pang solo lang. Tamang pang solo nga lang tong cooking set na nabili ko. Wala din kasi ako mahanap na maliit na isang set na. Puro din kasi pang family. Paano ba naman kasi kapag magluluto ako dito isang beses lang? Magsasaing lang ako ng isang beses, maghapon ko na yon. Kaya naman ito na lang naisip kong bilhin. Para kapag naisipan ko hang kumain sa labas, ito na lang din gagamitin ko. O diba, multi-purpose. Ganun kasi talaga ako kapag bumibili ng mga gamit. Sinisigurado kong magagamit ko pa sa iba. Harap din kasi ako makapag-camping sa labas. Hindi ko pa yung nararanasan. Kaya naman dito ko na lang i-experience sa loob ng apartment. Sa bandang pintuan nga ako nagluto. Kasi nga natatakot pa ako na gamitin yung lutuan. Isip kasi ng isip ko baka kasi sumabog. At least kung sumabog, nasa pintuan. First time ko lang din kasi gumamit nito. Kaya naman kinilala ko muna yung lutuan. Feeling ko tuloy para lang din ako naglalaro. Halos nga lahat ko na nagawa. Nakapagsaing, nakapag-init at makakapagluto pa ng ulam. At ang bilis niya lang din makaluto. Manipis lang kasi itong mini kasirola. Kaya siguro ang bilis lang niya kumulo. Bala ko sanang prituhin yung itlog. Kaya lang wala pala ako nabiling langis. Dahil nga ayoko na rin lumabas, sinapaw ko na lang siya sa kanin. Kasi naman magpakulo pa ulit ako ng mainit. Pagkatapos ko nga gamitin tong lutuan na to, kinapakapa ko nga yung lutuan kung mainit. Pero hindi siya gaanong mainit. Pero 3 beses ako nakapagsalang. At yan lang naman ang ganap ko ngayong araw. Salamat sa panonood. See you sa next journey. Bye!